Hey, welcome to Code with Sandy. This is your space to learn Java one simple lesson at a time. Whether you're a beginner or brushing up your skills, you're in the right place. So grab a cup of coffee or tea, sit back and relax. In this channel, we learn Java by doing. So sit back, relax and enjoy the learning process. We'll start with the basics and take it from there. And don't worry if you don't know anything about programming. This channel is for you. So hit that subscribe button, like this video and let's get started. In this video, we'll explore some essential concepts in Java. No matter where you are in your coding journey, you'll gain practical skills that you can start applying right away. So are you ready to start your Java journey? Let's go! Pwede rin po yan sa Eclipse. Aba, pwede po. So, yun nga lang is, make sure na yung connector mo is, yung Eclipse is capable niyang ma-run yung iyong yung MySQL. Public static void main string args. So, yung step number 1, so ipapollow lang natin yung step number 1, yung steps dun sa ating PowerPoint na present last time. So, is import natin yung mga packages na kailangan. So, import java.sql.asterisk. The next is, okay, sama na rin natin kung gagamit tayo ng mga J option. So, import javax.swing. Okay. So, next is, so we need exception handling. Catch. So, ang ika-catch natin dito ay una, so kailangan natin yung driver. Okay? So, una, yung connector, of course, eto na. So, meron na tayong connector na i-add before. So, kung nakalimutan nyo, under ng libraries, so right-click, then add jar folder, and then i-browse nyo ngayon yung na-download yung connector ng Java. So, para mag-add siya dun sa inyong project. Okay? So, next is, so, yung driver natin can be loaded using the class .forName. And then yung ating com.mysql.jdbc.driver. Or yung bagong version niya. Okay. So may, I think JC. Nasa na natin. So CJ. So com.mysql.cj.jdbc.driver. Okay. So ito ay mag-raise ng exception na class not found. So kaya kailangan mo siyang i-catch. Okay. So next is, so yung ating URL or yung magiging connection string. So kailangan natin dito ng JDBC protocol. So JDBC colon, so MySQL colon, then // and then yung ating IP address ng ating MySQL server. So running na MySQL server. So we have localhost. Okay. Then yung ating port number is 3306. Tama. Okay. Then slash. So yung name ng database natin, so we have CoffeeDB. So assuming yung na-create nyo na yung database niyo, na-load nyo na lahat ng records. Okay. So yung name ng natin is CoffeeDB, name ng database. Okay. So next is magana tayo ng connection.
O con is equals to, so i-open natin yung connection. So driver manager dot get connection. So you may use this one or this one. Okay? So URL and then yung user natin sa database is root and then yung password sa database natin is wala. Wala naman tayo sinet. Excuse lang. So ito ay magre-raise ng another exception. As you can see, unreported exception, SQL exception. So kaya kailangan natin siyang ulit i-catch. Okay. So okay na yung ating connection. So next is we are going to create now statements. So statements. T is equals, yes, Telmer? Sir, sorry to interrupt you. Sir, saan po nakuha, sir, yung class dot for ni login nandun sa loob ng double code? Given na po ba yan, sir? Yes po, given na to. So if you're going to connect a database or any driver, so kailangan mo nito. Yan Kahit po siya talaga is, yung kahit syntax niya. siya is MySQL, kahit siya is Oracle, kahit siya is MS Access, so kailangan mo itong class for name para i-load yung driver na to. For you to connect to MySQL. Yung ano yan, sir, yung con.mysql, saan po nakuha yan, sir? So, pwede mong i-search ano yung driver ng MySQL, yung driver parang magiging connection string. Okay? So, doon sa binigay kong PowerPoint, saan na yun? Last time. So, yan. Ito yung steps, di ba? So, ito yung mga ilalagay natin as connection string. Depende kung ano yung ginagamit mong i-connect mo na database. Kung siya ba is an ODBC or siya is an MS Access, Oracle, or yan, MySQL. So, kung gagamit ka ng Sybase, kung gagamit ka ng PostgreSQL, so you have to search kung ano yung connection string ng isang ng database na yon. Okay, sir. Thank you, sir. Pati yung sa localhost, sir, yung 3306, sir, given na yan, sir, o yung depende yun sa localhost namin sa computer, sir? Okay. So, portion na to. Okay. So, ito po ay kung saan naka-install yung ating MySQL server. So, di ba, probably, pwede ka magkaroon ng separate na computer na as your database server. Dito naka-install yung MySQL mo, remote. So, naka-remote siya or naka-separate sa computer. So, ilalagay mo dito yung IP address ng PC na yon. Okay? So, since yung MySQL ko ay naka-install mismo dito sa computer na gamit ko, kaya siya localhost. Pero kung siya is naka-separate na computer or na unit or na server, so lalagay mo dito yung IP address niya kung ano man, kung 192.168, okay, 0.1.1 and so on and so forth. So, lalagay mo yung IP address niya. So, for now, so we can have localhost or 127.0.0.1. Yes, Jerome. Sir, iba kasi sa NetBeans, iba sa IntelliJ. So, Iba sa try kong NetBeans. IntelliJ, Apo. wala na akong class.for name. Parang in-install ko yung driver mismo sa IntelliJ, kaya string na lang yung nilalagay ko. Hindi na po nagpa-class.for. Meron po, may iba-iba talagang strategy kung paano po paano po yun. Maraming way para makapag-connect. Okay? So, isa to sa pinaka-simplest na So, yung iba yun nga, parang i-install mo siya as plugins. So, then kakopy mo lang yung pinaka-URL niya for you to connect dun sa sa database.
Sige, Ayun. pwede mo i-present din, Jerome, yung sa'yo para ganun sa iba, magkaroon sila ng idea kung paano magko-connect. Pwede mo i-present? Ano paano? In-install ko lang siya. Yung procedure medyo re-reviewin ko lang po muna tapos i-share ko na lang po sa group sa mga gumagamit ng IntelliJ po. Okay po. Yun. Next is, pero ito naman is still, mag-work rin naman to sa IntelliJ. So, ganitong klaseng ano. Okay? So, next step natin, so magkikreate na tayo ng statement, yung mga SQL commands natin o yung mga queries natin. So, we need to create this one. So, remember na meron tayong iba't ibang klase ng statement. So, one is statement, then we have the preferred statement, and then yung callable statement. So, dalawa yung mostly ginagamit natin, which is statement at yung preferred statement. Sa statement, so, pwede ka mag-create ng mga simple queries. Okay? And then, yun nga, kung halimbawa, yung ating mga criteria is naka-fix or literal na numbers yung mga hinahanap natin or values yung hinahanap natin. So, pwede may create yung statement. Otherwise, kung halimbawa kailangan natin ng mga variables, okay? So, much better to use prepared statement. So, para may mga parameters ka na magagamit. So, dito, so we have SQL. You can declare SQL. So, string SQL is equals to, and then yung ating first instructions dun sa activity, so display all coffee. So ano yung magiging equivalent SQL statement niya? So select asterisk from yung name ng table natin, which is coffee. Tignan natin ulit. So name ng table natin is coffees. Okay? So coffees, semicolon. And then next is ano tayo ng result set. Okay, so result set. So rs equals to, so st yung ating statement. So execute query, and then yung ating SQL. So i-execute nyo na siya. Okay? So kailangan nating kuhanin yung naging result sa loob ng result set. So gagamit tayo ng looping. So while rs.next. So kung may mapapound siya na record, okay, so i-display lang natin yung laman niya. So system.out, so .print line. So first column natin is ID. Yun yung first field, di ba? Lagyan natin ID plus, so rs dot get. Ang ID natin is may data type siya na integer. So gagamit natin is int. So get int. And then you may use a number. Kung halimbawa alam mo naman yung ang first column is the ID, or pwede rin naman na yung mismong column name niya, which is ID. Okay? So next is yung name, coffee name. So ang coffee name ay naka-declared as varchar or text. So get string yung gagamitin natin para i-retrieve yung laman niya. So ang name is coffee name. Then next is yung supplier ID. So supplier ID is integer. So integer ang natin dito. Next is tao nito. Ang next is price. Ang price ay naka-declared as float. So pwede gagamitin mo siya is float and then price. Next is yung sales. So ang sales natin is integer. So
get in siya. Then last one is yung ating total. So total, so ito naman ay float din. So get float. And total. Pag nira natin to, so i-display niya dapat yung lahat ng so ito na yun, yung laman. So ID1, coffee name, supplier, okay, yung price, sales, total. ID2, coffee name, okay, and so on and so forth. So kung gusto mo, nakaisang linya siya, naka-tabular yung ano, so ano mo lang siya, so rs dot get ID. Tayo. Copy name. Price. Sales. And then total. Sir, Okay. dalawa yung shades mo, sir. Dalawa na ba? Okay. So, run. Ito yung magiging output natin. So, kung gusto mong pantay-pantayan, gagamit tayo ng gagamit tayo ng formatting. Para mas maganda yung pagkaka-arrangement ng columns niya. Okay? So, yan po. So, ang gagawin nyo lang dito, so halimbawa, select asterisk from copy where coffee name is hazelnut. Halimbawa, merong ganyan. So, isa lang yung mag-appear dyan. So, ito yung criteria. So, where ID is equals to 4. So, yun po. So, dito ganun lang yung magiging nyo. So, copy paste nyo lang to, yung portion na to. Yan. And then, yan. So, next is so, meron na kayong create statement. So, ito naman SQL1. So, dito naman ay suppliers. So, pwedeng wala na to. SQL din.
Okay. So, ganyan lang gagawin nyo. Ang supplier ay supplier ID. So, yun. Ganun po yung magiging output ninyo. So, kakopy-paste lang yung portion na to and then babaguhin nyo yung SQL commands. So, depende dito sa hinihingi. So, number 1 is display all copies. So, nagawa natin to. So, display all supplier. So, ginawa na display ko na yung ID. So, it's up to you to display naman lahat ng other information ng ating supplier. Next is, ito na mismo yung code na kakopy ninyo. So, ito ay meron tayong application ng join. As you can see, dalawang tables yung kinukuha natin. So, yung table 1 is copies, yung table 2 is supplier. So, select supplier name, copies.coffee name, then coffee.price. So, yung coffee name ay magagaling sa table copies, yung price magagaling sa table copies. Okay. And then yung supplier name magagaling sa table suppliers. So, meron tayo ditong criteria. So, where suppliers, that supplier name like. So, i-search na lang lahat ng may supplier name ng pangalan is Acme Incorporated. And then, ito naman yung supplier ID is equals to copies that supplier ID. So, any ID na common between suppliers and copy under ng supplier ID, so siya lang yung mag-appear as your output. Okay? So sa letter D naman, so display all copy bought from the superior copy. So hindi na siya key Acme. So, papalitan nyo lang to. So, ang ano nyo ngayon ay si superior copy. So, same SQL, papalitan nyo lang yung yung name ng supplier. So, dito naman is update. Okay? So, paano mo execute yung update? Sa update natin is, ang ginagamit natin dito, instead of execute query, diba, dito we have execute query. So, execute update naman siya. Okay? So, execute ang gagamitin natin. And then dito, babaguhin mo ngayon yung statement as update table naman. Okay. So, dito wala nito. So, st execute update then query. So, yon. So, wala ka ng looping statement din doon. Since mag-update ka lang, or pwede mo rin naman, after ng update, i-display mo yung information na yon. So, para makita mo na nagbago yung records. Okay? And then next is display the grand total of copies bought from Acme in which price is less than 10. So, paano ginagawa itong ganitong klase na query? Guys. Paano ganitong query? So, select the grand total of all copies bought from Acme which price is less than 10. Gamit ng where statement. Okay. So, dito ang kailangan natin is grand total na lahat ng copies. So, ang total natin is nasa loob ng copy table. Okay? So, pwede kang gumamit dito ng function na sum. Okay? So, parang
select sum, then total. Okay? From copies. And then, ang kailangan natin is, meron tayong Acme Incorporated. Siya is under naman ng supplier. So, which is yung ating supplier name. So, kailangan natin ng table na suppliers. Okay? The next is yung ating condition. So, yung condition natin dapat yung supplier name. Okay? So yung supplier name is equals to Acme Incorporated. Okay? And then, kailangan natin ng common fields na available kay Coffee at the same time kay supplier, which is yung kanyang primary key na supplier ID at ang foreign key na supplier ID sa Coffee table. So, copy paste lang natin to. So yan na ito na yung magiging SQL statement mo. So, i-display niya dito yung numerical value ng sum ng lahat ng under ni Acme. So, under ni Acme is, meron tayong 101. So, we have 1, 2, 3. So, ang total niya, so as of now is 0 since wala pa tayong nilagay na value. Okay, pero dito, we have update sales of each copy to sales 150, 170, 165, 160, 175, 150, 60, 155, 90, and the total using the formula of sales times price. Okay? So, isa-isa natin yung i-update. So, lahat ng coffees. Ilang record to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron tayong 9 rows. So, ito yung bawat values ng bawat rows. Okay? So, magkakaroon ka ngayon dito ng 9 update statements. Okay? So, paano yung magiging statement natin dito? So, update table name, which is coffees, set. Okay? Set sales is equals to 150. Then we have total is equals to sales times price. Okay? And then, of course, don't forget to include where. So, where, ano yung i-update mo? Where ID is equals to 1. Then, copy-paste mo na yan para magawa mo yung the remaining 8. So, babaguhin mo lang yung values 150, 160, 175, 150, 60, and so on. Ganyan po. Udah. Okay. So, na isa. Di pa rin. Okay po. So, since na-create mo na yung database, now you may proceed dun sa next. So, ito na po yon yung ating GUI. So, i-upload ko po ito
So, i-test nyo, make sure na meron kayong database na nagawa for login, Coffees, at saka yung sa supplier para mag-run ito. Okay? And then next is, i-create nyo lang yung, as you can see dito sa project natin, meron tayong copy panel. Then meron tayong login. So yung login, the same as yung ginawa natin last time. Then yung ating main form. So sa main form natin, so meron tayong menus. So file and then coffees and suppliers. So and then sa loob meron tayong frame. Ay panel. So meron tong may name siya as P1. So what will happen here is pag niran ko yung login, okay, so user 1 and then we have pass 1, 2, 3. Ano ba yan? Pass 1, 2, 3, 4. And login, access granted. Then mag-appear itong ating pinaka-main form. So file, coffees. So di-display ko yung informations ng coffees. So ito na yung ano niya. Ito na yung kilabasan niya. Okay. So search. So 1, si Amarato. Okay. So go sa compile edit. Gawin ko tong Amarato X. Then update. Record has been updated. Okay, so search ulit 1. So nag-update siya X. So create ako ng bago. Okay, so lagay ko is 99. Coffee name is Arabica. Supplier is sabihin natin 101. Price is 99. Okay, so ang sale ay ang sales natin is 100. Okay, so total is 9,900 and then save. Okay, so search 1, search 99. So nag-appear ngayon, naka-record yung si Arabica. Edit ko ngayon yung Arabica, gawin ko yung Arabica copy. Okay, so update. Okay. Then next is delete. So meron tayong confirmation. Are you sure you want to delete this record? Okay, so yes. Record has been deleted. So search record, no record found. Mag-appear since na-delete na siya. Okay. So yan. Ganun yung mangyari. So sa coffees, paano nangyari ng so ito yung panel 1. So this one is a panel. Ang code natin dito is So copy panel extends javax.swing.jpanel. So itong jpanel na to is pinasok natin sa loob ng panel ng main form. Okay? So main form. So sa code natin dito, so pag coffees, ang mangyayari is create natin yung object ng copy panel, create natin yung object ng ating main form. Okay? So didispose natin yung current main form. Okay, and then we have cp.setSize. So yung ating sinet natin yung size ng ating panel, na copy panel, na 450 to 600. And then next is, so in-add natin sa loob ng main form, which is mf, sa loob ng ating panel 1 o p1 na nasa loob ng main form yung ating cp. So mf.p1.add cp, then mf.setVisible. So kung mapapansin nyo, okay, so pag click natin file, para magko-close muna siya and then mag-load ng bagong main form, naka-display na ngayon yung ating yung coffee. So sa loob ng P1 na nasa loob ng main form, nag-appear ngayon yung copy ng copy panel. So ito yung nasa loob ng copy panel. So sa copy panel natin, okay, so ito yung kanyang design.
Okay, so yung code niya, madali naman. Sa new is, ang mangyayari is, supposedly naka-lock lahat ng text field. So, hindi ka allowed na basta-basta mag-type sa loob ng ating mga text field. So, i-clear niya lang lahat ng text. So, lagay ko siya sa method, clear text. Okay. So, ito yung laman ng clear text. And then, select button niya. Okay, so unlock. So, nakalock yung lahat ng text field. So, kaya kailangan natin siyang i-unlock. So, sa unlock is, magiging editable na siya. So, lahat ng text field. So, ganun lang yung nangyari. The next is, yun. So, sinet natin yung mga buttons kung kailan mag-enabled at kailan mag-disabled. So, nag-set tayo ng flag is equals to 1. Bakit? Para saan yun? So, kasi meron tayong new at saka meron tayong edit. So, sa in-edit natin, in-nation natin is meron ng existing records. So, yun yung ating mga i-edit. Okay? So, pag in-edit natin siya, and then, i-click natin ngayon yung save. Sa save natin, meron tayong if statement na nag-inquire kung anong flag. So, kung ang flag is equals to 1, say, new record yung pinapasok natin or i-save natin. While kung ang flag is equals to 2, ibig sabihin nag-edit tayo, so i-update lang natin yung records na nasa loob ng ating database. So sa flag 1, so ito na, gumamit tayo ng prepared statement. So prepared PST is equals to connection that prepared statement. So ito yung ating SQL statement. Meron tayong parameters. So meron tayo nitong question mark na magsisilbing parameters for our input. So ito yon. So we have pst.setInt. So for the first question mark, so it is the text ID. So yung text ID natin is, ang column niya is an integer. So kailangan natin i-convert siya into integer parse int. So yung copy name is string. So wala na tayong maproblem. So set string siya. So yung supplier ID is integer. So convert natin siya into integer. So yung price natin naka-declared as float. So dapat float.parse float siya. Then dito set float. Okay? So ganun din sa sales at saka doon sa ating total. So yung total natin may field siya na ang data type is float. So float.parse float. Then dito is set float. Then next is execute update. So ganito yung gagawin ninyo if you're going to update. Okay? So wait lang. Gawin natin doon sa bigyan ko ng isang example for the update. So update, diba? Coffees. Okay, set price or set sales. Sales is equals to 150. Then total is equals to price times sales. Okay. Where ID is equals to 1. Then dito, so ang gagamitin natin ay instead of execute query, so ang gagamitin dito is st.execute update. And then yung ating SQL. Copy-paste mo lang yan for the remaining 9 rows. So, sama ko na to sa i-upload. Okay po. So, going back doon sa ating copy panel. So, meron siyang save. Okay, sa delete. So, meron tayong confirmation na nagko-confirm muna sa user nyo. So, hindi basta-basta magdi-delete. So, you have to ask muna for a confirmation
Baka nagkataon lang na na-press ko yung delete. So if you're doing a system, na-press ko yung delete, so magdi-delete na siya. So yan. So meron tayong munang confirmation na kailangan may delete yung record. So if yes, so we have the SQL statement. So delete from copies where ID is equals to. So we have the prepared statement. So set and then execute update and the message. So you have to provide also a prompt in case that you do some changes doon sa inyong record, nag-add kayo, nag-delete kayo, nag-update kayo. So you have to update what yung user ninyo, ano man yung nangyaring transactions. Okay? So, ganyan lang siya. So, ang gagawin nyo po is you're going to create a supplier panel. So, meron tayo dito na new and then we have a JPanel form. Okay? So, gagawin mo lang yung nangyari doon sa Coffees. So, yung informations ng suppliers ay supplier ID, supplier name, di ba? Address, city, state, yun po yung kanyang mga informations na ilalagay. And then you have to apply yung sa pag new, edit, delete, the save, and clear. Tsaka yung searching. So that is your second activity. Okay po, so i-display nyo lang yung kailangan mag-save, delete, update, search. Okay po. So, yun lang. Yung dalawang activities po yun ang gagawin ninyo. May question? So may I remind everyone na I know tagang mahirap na mahirap ang programming, mahirap itong Java, but it takes time, okay, para matutunan to. So all you need to do is practice and more practice. So hindi siya isang araw lang matututunan mo siya. So you have to keep on practicing or doing or creating a program or using your Java. Okay? So para mas maintindihan niyo siya, hindi yung diniscuss wala na. So paano niyo siya paano niyo siya matututunan? So you have to keep on practicing or creating program in Java kahit doon sa mga binigay kong exercises or you can do your own research. Okay? So you can watch YouTube, you can find different tutorials sa Java. So para lang makapag-practice kayo. So, yun lang po yung kailangan kong maging reminder para sa inyo. So, naiintindihan ko po mahirap talaga. Sobrang hirap ang pag-program, pag-create ng program. So, pero ginusto nyo ito, nasa IS kayo, okay, IS or IT or CS. So, kailangan nyo po talaga na kailangan nyo meron kayong computer or laptop or tablet. Okay? So, kung ngayon pa lang nahihirapan na kayo para dito, mag-isip-isip na kayo kung ano ba talaga ang direction na gusto ninyo. Kung ayaw nyo ba nahihirapan sa pag-program or ano. Okay? Matutunan nyo naman po. Marami pang time naman. So, this is one experience lang na nangyari sa inyong buhay. Okay? So, yung meron kayong time na mag-aral, pag-aralan tong Java. So, kung kayo ay, kasi di ba marami naman na programming languages. So, may C, may .NET, may Visual, VB.NET, okay? May mga pang-web, PHP, okay? Marami mga klase mga framework. So, i-check nyo lang kung saan kayo mag-excel. Okay? So, parang ano muna, tikim-tikim muna and then
kung nakita nyo na yung kung saan kayo mag-excel ng programming languages, so yun yung i-keep na ano ninyo. I-master. Para pag naghanap kayo ng trabaho, ito yung magiging ano nyo, selling point ninyo. Parang dito kayo, ito yung bebenta nyo sarili nyo, ito yung master mo. Yes, Sandra. Sir, familiar po kayo sa SAP? Nakagamit na po ako ng SAP Business One. Pero, tingin nyo, sir, pwede akong create ng program using this para pamalit dun sa SAP? Kasi masyadong mahal yung SAP. So, we were thinking na pwede ako